salamat muli sa pagdalaw. Okay, nandito na ako sa may monumento. Dito na ako nag-start mag-vlog. Papunta na tayo ng Catanduanes ngayong araw, mga kaalabok. Pero dito ako nakitulog sa Trab Hotel. Ang mura dito. So kaya dito ako natulog. Aabutan ako ng baha doon sa Gonoy. So baka makulong ako, hindi na naman ako makakaalis. At baka malate pa ako dahil doon sa baha. Kaya ngayon nandito na ako, inaantay ko lang si JM. Dahil magkasabay kami na pupunta doon sa Laguna. Doon naman namin inimit si John Pax. Ayan, so umpisa ng araw, umpisa ng biyahe. Tatlo kami. Tapos malalaan pa kung si Chris BP makakahabol. Si Gary hahabol 27. Ayan, so excited na ako para sa biyahe natin ngayong araw. Dahil unang araw pupunta sa Catanduanes. Okay, gaya ulit tayo mga kalapok. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Sabaw. Ayan, inuulan kami dito ni Project. Tulad kami. Nakadikit na sa atin yan eh. Pag sabing HL, ibig sabihin yan, ulan. Ulan. Ayan, so kain muna kami dito sa may Morong Rizal. Ayan. So, ganda ng view dun, no? Sakto-sakto sa kainan na to. Ayan, anong oras na ba, bro? Mag 8 na ba? 7:55. 7:55, ayan. So nakarating kami dito. Umalis ako nga dun kanina mga 5 ba ako pala nagising, magpa 5. Tapos nakaalis tayo dun mga 6, bro, no? Ayan. So si John Pax wala pa din dahil nandito pa lang kami. Mamaya dadaanan namin dun. Kain muna kami dito. Sarap nito, kambing, no? Kambing, ito kaldereta, iyan. Ang palukan. Dito nga pala kami kumain sa Makis Kambingan. Ang sarap nung nila, luto nila, kaldereta, papaitan, masarap. Tapos ang ganda ng view, ayun, oh. Makikita nyo, diba? Ganda dito, masarap pa yung pagkain. Pag madadaan kayo dito, pwede nyo tandaanan. Dito ito sa may sa may Rizal, sa Morong. Ayan. Busol. Nakakamiss bumiyahe ng ganito. Sarap. Yan, arko ng Morong. Halos sa may boundary sila, oh. Mula na naman. Silong. Ay, nako. Ulan to. Kahapon bro, ang ganda ng panahon. Oo. Sobrang tirik ng araw. Oo. Ngayon, sobrang ulan naman. Sobrang tirik ng ulan. Busit na yan. Talaga, oh. Inabuto na naman kami ng ulan sa biyahe. Grabing ulan to talaga. Hanggang ngayon, kasamahan, best friend. Pahinga muna tayo dito saglit. Patila lang kami ng ulan. Yun, oh. Sana all. Insta360. Tapos yung cellphone mo magkano? 60k. Anong brand? Secret. Oh, grabe, 60k.
Sana all. Insta 360 worth 35,000. Grabe. Sana all may 2 million views sa YouTube. Maraming salamat sa mga nanood. Ayun. Grabe. Nakapag-upgrade si Bro JM ng mga gamit, oh. Kailan kaya ako makakatikim ng 2 million views sa sa YouTube? Maglandi ka rin. Maglandi na rin ako. Oh, baka naman meron diyang PM lang sa mga pwedeng kalandian dyan, ha. Pa-message na lang. Kapal lang mukha. Kaya nauulan tayo eh. Okay, pakiyari ng ilang hinto dahil sa paulit-ulit na ulan. Okay, tuloy na ulit tayo sa biyahe. Grabe yung gulong na gamit namin itong Shipa. Honest review lang, ha. Ayan, nakikita nyo, tinatagita-gilid ko pa ng konti yan. Grabe yung kapit kahit sa basa. Sobrang budget meal, pero sobrang kapit din. Solid yung gulong na to. So ayan, kung ako sa inyo, pagka gusto nyong bumili ng mga budget meal na gulong, ito talaga mai-recommenda namin. Hindi dahil sa ambassador kami nito, ha. Talagang honest review lang. Napakakapit ng gulong. Sobra. Ayan, medyo kurbada na yan. Tagilid tayong konti. Oh, grabe. Wag nyo lang gugulungan yung mga dyan, mga plastic tsaka mga dahon-dahon. Pwede talaga kayong tumamba dyan. Grabe. Oh, ito yung si JM, oh. Grabe. Quality ng gulong. Solid to. Kahit biglang preno eh, wala ka maanong skid. Oh, kumakapit talaga siya. Bro, Bro JM, grabe yung kapit, kahit biglang preno, bro. Oo. Gulong ka talaga dyan pagka kurbada ka pa preno. Sobra solid. Hindi mo isipin na budget meal yung gulong na to. Brand na. Oh, pwede. Pantapat sa mga kilalang brand. Grabe yung nito. Hello, bro. Wala. I love you na lang sa talo. Wala, pero ayaw sumugod ni Boss JM nang umuulan. Okay, dito na kami mga kaalabok sa anong lugar to? Ayun, sa may Palusiana, Mahayhay. Yung papunta doon eh. Tapos doon, Mahayhay. Tapos Sampaloc. Ayan, dito na kami. Alam ko Quezon pa rin to eh. Ito na si John Pax. Grabe kasing ulan yan. Pinahirapan kami ng todo. Panay hinto. Yan. Siyempre, pagdating kain ulit. Patanghalian na to. Ilang oras ka naghintay dito, bro? Ha? Ilang oras? 4 hours lang naman. 4 hours lang naman. Gusto ko na nga magtayo ng tent eh. Tagal na magtayo tuloy-tuloy. Siguro mga nakasampung hinto kami. Oo. Okay lang, understandable naman. Ito na yung tanghalian ko. Dadayet muna ako. Malaking chunk ko. So habang kumakain kami dito, interviewin natin yung dalawa. So kamusta yung Shipa tires. Ayan. Ito si Bro John Pax. Bro, walang legit na Legit talaga. Nakita naman nila siguro sa Oo, nag-review ka na, di ba? Binakbak ko ng gabi, umuulan. Ngayon, umuulan din. Umuulan pa rin. Okay, Kami ang nag-testing kanina. Okay, nag-testing. Sobra, grabe. Kahit naman anong gawin, wag ka lang talaga mapapatsyempo na lumot. Oo, normal yun pagka meron ganun. Madulas. Dahon, plastic na nadadaanan. Rate mo, 1 to 10. Sa akin, di naman sa bias, pero 9 lang muna. 9 lang muna. Oo, 9 muna. Wala namang perfect eh. Oo, sige. O, ikaw bro, kamusta? Shipa? Ako na ba? Gulat ako. Puro chicks kasi iniisip mo eh. Inisip ko kasi kung ano mabana. Pero to be honest, mga Calabex. Ay, Calabok pala no. Calabex. Pwede na din, para naman tayo Bex eh. Calabex. Ay! Hindi kasi nung hindi ko pa talaga nasusubukan itong Shipa. Duda.
Duda ka. Duda. Siyempre, bago sa akin eh. Sabi ko, kung hindi siya maganda, kung pangit, i-terminate ko yung contract ko. Kasi gulong yan eh. Mahirap, di ba? Mahirap kasi yung Papromote mo. pinopromote mo gulong. So, safety ng rider yung nakasalalay dyan. Pero nung nasubukan namin kanina nila sa date ko, nagbanging-banging pa kami. Basa yun na, umuulan. Napakita mo yung kalsada. Napakita mo yung kalsada. Ayan, basa. Basa. Asa ano yung takbo natin kanina? Ha? Umabot ng ano yung takbo natin? Kanina mga 70-80 yung average Oh, na sa takbo safe na natin. lugar yun walang mga tao doon Wala. kanina. Tapos napaisip ako na sabi ko, wow, ayos pala tong Shifa. Hindi ko kailangan magsinungaling para mai-promote tong product na to. Yun, so we are very thankful kaming Hampas Loopers kasi isa kami sa mga pinagkatiwalaan ng Shifa para i-promote yung product nila. Oh. Ayan, so sobrang legit talaga ng ano ng kapit ng Shifa tire, tapos sobrang mura pa, di ba? Yun ang isang maganda na hindi namin in-expect na sa ganung murang halaga makakakuha ka ng ganung ka-quality na ano na klase ng tires. So, di ba? Kaya kung gusto yung mapaniwalaan yung mga sinasabi namin, subukan nyo. Eto na lang yung ano natin, kasunduan. Pag hindi totoo yung sinasabi ko, mag-unsubscribe kayo lahat o kaya mag-unfollow kayo. Agree. Iyan, kayo, payag kayo, bro. Oh, agree. Kanya lang ha. Di ba? Hindi, ako, makikipaglabanan ako pagka dito. Kasi nasubukan ko na eh, di ba? Ako rin, tataya rin ako dyan. Yan. Tataya ko yung pangalan ko dyan. Pero, pag makapit, lahat ng bagong hindi nakasubscribe at nakapollow dito sa amin, mag-follow kayo at mag-subscribe ha. Usapan yan, matino. Di ba, bro? Oo. Ayan. Okay, ayan. Paalis na kami dito mga kaalabok. At 200 kilometers pa, mga nasa 5 hours pa daw yung biyahe hanggang doon sa Dait. Plano namin, Dait muna yung tumbukin namin. Ayan, alauna na din. So 200 kilometers tapos mga 4-5 hours pa biyahe natin. Okay, at ito na naman yung kaibigan naming Ulan na ayaw magpaiwan. Mukhang sasamahan pa rin kami. Yung paalis, paulan eh. Hay nako. Dito na kami sa Bitukang Manok sa Quezon. Okay na yung ibang mga kalsada. Nung dumadaan kami dito, ginagawa pa lang to, pero ngayon ayan, okay na. Sementado na. Ewan lang natin kung hanggang dulo kasi andito na tayo sa may mismong pataas. Ayan, Quezon National Forest Park. Ayan, mga okay na. Dati, ano to, masagwa yung daan do. Mahirap. Nababa muna tayo saglit para dun sa mga hindi pa nakakakita nito. Tsaka hindi ko rin naman to binababaan dati. Tingnan natin. Ayun, grabe. Diba? Taas niyan, Bitukang Manok. Tapos dun Panik, baba sa Lubungan. Sarap dito pagka ano eh. Yan no. Pwedeng huminto kahit saglit. Hindi ko alam kung may sahod yung mga nagbabantay dito na yun. Ayun no. Yung mga nagpapago, nagpapay-stop. Ang dami nila. Mula doon sa pataas pa lang makikita na lahat. Ayun no. Doon. Hanggang doon. Meron din. Tapos pati dito hanggang doon. May sahod kaya sila dito? O nag-aabang lang sila ng mga magbibigay sa kanila? Kung may magbibigay. Kung wala. No? Tanungan natin si nanay. Nay, ano to, Nay? May ano po kayo dyan? May sahod kayo pagbabantay dito? Wala po. Ah, wala po. Bigay lang po ng Nung mga dumadaan. Ah, kung ano lang pa ibigay. Pag binigyan, okay, meron pang gastos, ganun no. pambili na lang. Ay, sa isang araw na may nakakabili ng 2 kilo. Pambigas po, ano? Grabe, ganda dito. Pahinga lang muna kami dito pagkatapos maya tuloy na ulit yung biyahe. So, dito na nga kami sa may Bitukang Manok. First time kong huminto dito. Ngayon pala kami napadaan na magkakasama na hinintuan namin to na
dito. Ayan. Kaya ngayon ko pala to na tititigan at makikita ng mas matagal. Yan oh, grabe. Diba? Ganda oh. Mula dun sa baba, ang dami ng sigsag yan. Pero ito yung pinaka mas grabe yung pagkakasigsag oh. Hanggang mga panik ka dyan. Tapos hanggang dun, sa sunod yan, pababa ulit, sigsag-sigsag ulit yan hanggang dun sa pinakababa. Ayun naman yung malaking letrang nakalagay dito na halos nasa 3 feet mahigit yata. Parang ganun yung tansya ko dun sa pangalan na nakasulat dun. Yun oh. Sarap magpahinga dito. Malakas yung hangin. Yun, tapos na tayong magpahinga. Tuloy na ulit kami sa biyahe. Dahil medyo malayo-layo pa yung ano dito sa Daet. Okay na talaga yung mga kalsada oh. May ilan na lang na hindi nakasama sa pag-aayos, pero mga okay pa naman. Mga minimal pa lang naman yung mga ibang ano, kanal-kanal. Pero at least yung mga malalaking kanal ano na, naayos na nila. Mga lubak. Okay, touchdown. Malapit to sa may Atimonan, doon seaside. Ayan oh. Malapit kila Bostro ito. Kung saan kami nagpupunta dito o yung tinutuluyan namin dito sa may Atimonan, Quezon. Ayan oh. Sarap. Makikita nyo yung dagat oh. Mahaba yan hanggang dun. Doon sa mga bagong hindi nakakapanood ng mga vlog natin dati. Ayan, para alam nila. At pagkalipas nga ng ilang oras namin na biyahe ay narating na nga namin ang Bicol. Bicol Eto, pag Bicol na kami mga kanabok. Grabe. Matnog, Legazpi, Daet. Dito, doon kami dumadaan nung nakakaraan pagka pumupunta ng Matnog Port. Dito nga kami dumaan ngayon dito sa may bayan papunta ng Daet upang ma-experience naman namin kung ano ba yung meron dito. Dahil tuwing aalis kami at tuwing pupunta kami doon sa parte ng Visayas ay hindi pa kami nararaan sa lugar na ito. Kaya minabuti namin na dito kami dumaan ngayon. Pero sa totoo lang, napakaganda rin pala talaga ng lugar na ito. Naliligiran din siya ng mga katubigan, ng mga halaman, nagtataas ang mga puno at ganun din ng mga burol. Sariwang hangin at probinsya rin ang mararamdaman mo pagpasok mo sa bayang ito. Pagsapit ng dilim ay narating nga namin ang bayan ng Talisay hanggang sa narating na rin namin ang bayan ng Daet kung saan kami tutuloy ngayon. Ngayong gabi ay dito kami matutulog sa Joe's Hotel at dito na rin kami kakain sa kanilang restaurant. Okay, good morning mga kaalabok. Hindi na ako nakapag-vlog pero ito nga pala yung tinulugan namin. Ayan, dito kami nag-check-in. Tapos bago kami makarating dito, ayun, kwento ko na lang, gabi na kami nakarating dito. Mga anong oras yun, bro? May 9, ayun. Ayan, so yung oras na kami nakarating dito. Tapos ngayong araw, ang plano namin, tatawid kami ngayon ng pupunta kami ngayon ng port. So, dun sa may... Anong port ulit yun, bro? Tabaco Albay. Ayan. Tapos, baka mamayang before lunch, nandun na kami. Tapos, sakay na kami ng barko. Tawid na kami ng Catanduanes. Pero ngayon, ayan, nagre-ready din na kami ng mga gamit namin. Yan, Pax, nagre-ready na. Si Bro JM, naliligo na dun. At, pagkayari nito, mag-breakfast lang kami. At lakad na rin para makita na natin yung Albay. Okay? Ay, Albay. Oo, tama. Albay muna kasi sa port eh. Tapos, Catanduanes. Okay? Toasted sausage, toasted cream cheese. Ang sarap dito. Ito na lang, cream cheese. Tapos, noodles.
Paalis na kami dito sa 7-Eleven, mga kalabok. Diretso kami ngayon ng Tabaco Albay dun sa port. Mga 126 kilometers ang sabi ni Google Map. Kulang 3 hours ang estimated na biyahe para marating namin yung Tabaco Albay port. So konting oras lang to. Wag lang mata-traffic, tapos wag lang mauulan. Makukuha namin yung kulang 3 hours na yan. Okay, so biyahe na tayo, papunta doon. At nagpatuloy na nga kami sa biyahe dahil target namin makatawid ngayon sa isla ng Catanduanes. Bundok na. Sa mga dinaraanan namin na ito ay talaga naman nakakatuwa dahil napakaganda ng mga tanawin. Mula Daet hanggang sa mga karatig probinsya ay talagang punong-puno ng malalaking lupain, maraming mga halaman, matataas na puno at nagtataas ang mga bulubundukin. Kaya sigurado ko pag napadaan ka rito, ay mag-i-enjoy ka rin. Punta lang kami din bro, saglit lang Yan. So may pupuntahan lang kami din ng isang parang mini dam. Lagi namin tong nadadaanan pagka papunta kami dito sa gawin na to. Ayun o, eto sa may ilalim ng tulay na to. Ayun, may mga naglalaba dun. Ang ganda lang nito eh. Buti lang hindi kami nagmamadali. Kaya nadadaanan namin ngayon yung mga pwede namin daanan. Nahihintuan. Ayun oh, grabe, ang ganda oh. Oh. 'Di ba? Ang linaw pa ng tubig oh. Ganda, ganda bro. Dam. Oh. Ayun oh. Ang ganda. Sarap maligo dyan. Ano po to? Bakit bumagsak? Nasira? Nasira? Bubong? Saan po to nakatayo dito dati? Kubo? Ayun oh, bagsak yung yero. Sira-sira oh. Na ano po ng bagyo? Yung huling bagyo lang po. Yung paeng. Grabe oh. Pa. Maganda po nung hindi pa bumabagsak. Yan, naglalaba po kayo dyan. Sige po, thank you po. Tapos ang ganda din dun. Ano po yung sementado din yan? Yung iba dito? Ano po? Lupa? Thank you po. Grabe no? Ganda. Pwede maligo dyan. Pagka ano. Kaya lang kami, hindi na kami maliligo. Kasi pupunta pa nga kami sa port. Pinakita lang namin sa inyo para makita nyo. Ganda nito. Dito to sa may diversion road pa Nabuwa. Pero di ko sure kung Nabuwa na to, hindi namin sigurado. Basta yan, makikita nyo yung na yan, mini dam na yan. Tsaka yung napakagandang view dito sa loob na to. Tuwing dadaan kami dito, tuwan-tuwa kami kasi napakaganda ng view. Oh, tapos ang konti ng mga sasakyan dito. Ganda oh, tataas ng mga puno. Okay, mga kalabok, may hininto kami dito ang bahay. Bahay nila bro. Bro, ano pangalan mo bro? Ayun si bro, Wilfred. Kumain kami dito, hindi na ako nakapag-vlog. Panoorin nyo na lang kay Jan Pax yung namin kanina. Tapos ito si bro. Pangalan mo bro? Dan, thank you bro. Bro, RBB Moto. Ha? RBB Moto. Ayun, shoutout, support din tayo kay RBB Moto. Ayun, nakikain kami dito. Bro, pangalan mo bro?
Ay, si Bro JR. Ayan, mga nakasama namin dito. Meron naman akong page, Anong page, bro? JR Infante Castillo Jr. Ayun, support nyo yun mga kaalabok. Ayan. Ayan, so ayun, na-invite kami dito na kumain. Kape lang muna dapat. Kaso sabi namin, nagpabili na rin kami ng pagkain para dito na kami mag lunch, para isang hinto na lang. Tsaka para mahaba yung oras ng pakikipagkwentuhan namin sa kanila habang kumakain. Kakwentuhan pa rin namin sila. Ayan, so ang oras ay 12 na. Punta kami ng port doon sa Tabaco. Malapit na lang din naman. Baka mga 30 minutes nandun na kami. Okay, yan. Paano na ulit kami? Biyahe na ulit. Punta tayo doon sa port. Yan, nasa Albay na kami mga kaalabok. Grabe. Yan o. Nakakamiss yung mga dinaanan namin na ito papunta ng Visayas, Mindanao, ng Philippine Loop. Sobrang solid ng view dito. Hanggang ngayon pala yun nasa kanan, no? Bakbakan sa! Grabe naman dito, ang ganda. Ito yung Bulkang Mayon, no? Tapos nadaanan namin tong parang bypass na to. O bypass nga, siguro talaga. Ayan, oh. Ang ganda. Kitang-kita mo dito yung Mayon. Solid na solid yung ganda niya talaga, oh. Wow. Solid. Kaya pala putol pa dito. Hindi pa siya madadaanan. Hindi pa tapos. Pero grabe, oh. Kitang-kita mo yung kabuuan ng Mayon. Ang ganda. Buti konti lang yung ulap. Palibot 360. Puro bundok ang makikita mo. Grabe, ang ganda naman nito. Okay, so yun mga kaalabok, nandito na tayo sa Tabaco Albay Port. Ayan, nakasakay na kami dito sa barko. At alis na to maya maya. So sabi nila mga 4 hours yung biyahe kasi ang bababaan namin ay Birak. Alang oras ngayon ay alas 5 na. So mga 9 kung aalis na kagad kami, pero magkakarga pa tong barko ng mga siguro 1 hour pa to. So 6 kung maalis kami ng 6, dating namin doon mga 10 or 10 na mahigit. Yan. Patawid na tayo ng Catanduanes mga kaalabok. Makikita na natin ang Catanduanes. Okay, kita-kita na lang tayo mamaya doon sa Catanduanes. Yan. Di ba yung cover ng bag ko? Pumasok parang din yung tubig sa may ilang sa may loob, yung ilalim, naipon yung tubig. Kaya ako ito sa loob. Napasukan.
Morning mga kaalabok. Yan, good morning. Kape na. At nandito na kami sa Catanduanes. Dumating kami dito kagabi ng 10:30 sakto, tama 4 na oras nga. Kasi nakaalis yung barko doon sa Albay kahapon ng 6:30. Kaya 10:30 sakto, 4 na oras kami dumating dito. Ayan. So, andito na kami ngayon sa hotel na tinuluyan namin dito. Ayan, dito yan. Tsaka kami natulog kagabi. Andun si John Pax tsaka si Bro JM dito sa 3S Inn. At salamat pala kay Bro kay Bro Motorista Hub na sumalubong sa amin doon kahapon, tapos sinamahan kami dito para maghanap ng hotel. Pero mamaya kasama pa rin namin si Bro. Ayan, so ngayon kape-kape muna ako. 8:30 na mahigit, magnanay na yata. Ang plano before lunch mag-iikot-ikot na kami dito sa Catanduanes. Okay? Kape muna tayo mga kaalabak. Double check. Yan, ito yung kwarto na tinulugan namin. Tapos paalis na din kami ngayon mga kaalabok. At nandito na rin yung kasamahan namin na si Bro Motorista Hub. Tapos may kasamahan siya na isa, si Sir Hans. Ayan. Alis na tayo. Punta muna kami dun sa sa kainan kung saan kami mag-almusal nito. Ito yung dalawa. Si Bro Motorista Hub. Tapos si Sir. Sir, ano po pangalan ng channel niya? Hans24. Ayan. Si Sir. Subscribe kayo, tapos support nyo sila. Okay na bro, okay na. So, andito na tayo sa kakainan Tapa Kalabaw. In order namin. Kasi ito daw yung dito. Delicacies. Tapa Kalabaw. Yun. Yan lang sir, walang available ng kalabaw. Wala. Yun lang. Siguro sa mga dadaanan natin yan. Sa mga dadaanan. Sige, ito kung ano lang meron siguro muna dito. Total almusal lang naman. Yun no. Grabe yung bulubundukin din sa Yun no. Okay, tuloy na tayo sa biyahe mga kaalabok. Bubungad kagad sa atin itong napakagandang mga bulubundukin dito. Ayan, sa gilid natin, dito sa kaliwa. Ayan, so ito nga palang Catanduanes mga kaalabok. Kung tawagin nito ay The Happy Island, sa mga hindi pa nakakaalam. At itong Catanduanes ay isa sa pinakamalaki na producer ng abaka, which is yung abaka ay ginagamit, pagkakaalam ko, maging sa pera na ginagawa dito sa atin sa Pilipinas. At ginagamit din ang abaka sa paggawa ng iba't ibang mga produkto na pwede nilang ibenta, katulad ng mga duyan, ng wallet, tapos iba't ibang pwedeng paggamitan nitong abaka. So yun. At ang Catanduanes ay pinagdiriwang nila ang Abaka Festival, kung di ako nagkakamali, tuwing buwan ng May or April. At bukod doon sa isa pang festival na yun, meron pa silang isang festival dito na ginaganap. At iyon naman yung kumbaga separate nitong Catanduanes sa kalapit nilang mga lugar dito. Ayan. So dalawa yung piyesta na ginaganap dito sa Catanduanes. Pero napakaganda ng Catanduanes. Bungad pa lang, makikita pa natin kung ano yung mga meron pa dito. Grabe. May nasisilip na ako dito sa may parting kanan na dagat. Eto dito Ayan. Ginagawa din pala yung gilid dito, seaside. Yun no, kulay green yung tubig. Grabe, solid, ganda. Ito
muna tayo dito. Tingin-tingin muna tayo. Grabe oh. Napakaganda dito. Yun daw gawin yun, Rapo-Rapo Albay. Sa tawid na yun, kabila na yun. Solid oh. Pati yung mga malalaking bato dito sa gilid. Grabe yung ganda naman ito. Diba? Parang di ka lilibot ng Pilipinas kung ganyan yung mga makikita mo. Ito pala mga kaalabok, kung tawagin to ay municipality ng Bato. Hindi Bato ha. Iba yung Bato. Bato. Tapos sunod nito yung Baras. Doon tayo tutuloy sa Baras kasi nandun yung Pararan na beach resort. Yun yung pupuntahan namin ngayon. Ang itsura nun ay Malabatanes daw. Yung ibang parte. Yan o. Okay. Ito mga kaalabok sa kanan, ang ganda din ng ano dito, view dito. Tulay oh. Yata, hindi ko lang sure bro. Eto, sundan natin si tatay. Eto, dito kanan nga, kanan. Okay. Yun no. Ang ganda oh. Okay, pumapanik kami ngayon ng bundok papunta dito sa Baras. Sa video kasi na nakita namin nung nakapanood namin, eh ano, parang ano nga, bulubundukin. Okay, banking muna tayo dito, papanik. Welcome to Binurong Point. Ayan, dito na tayo. Malapit na tayo. Tapos dito sa mga nadaanan namin, ang dami ditong mga nag-aano na ng abaka. Yung nagpaproseso na ng mga binibilad nila. Yung abaka, ayan, mga mukhang saging yun. Hindi ko lang sure kung kapamilya siya ng saging. Napakaraming abaka. Kahit saan ka lumingon, marami kang madadaan ng abaka. Kaya pala sila yung pinaka-supplier sa buong mundo ng abaka. Yan o, dami. Buhat kanina hanggang ngayon dito. Punta kami dito sa may Binurong Point. Ang dami pa rin oh. Welcome to Binurong Point. Yan, nandito na tayo oh. Ito pala yun. Okay, nandito na nga tayo sa Binurong Point mga kaalabok. So iba pa pala yung pupuntahan natin mamaya sa Pararan. Ito yung first stop lang namin. Bali, pagyayari dito tsaka tayo didiretso dun sa Pararan sa beach resort. Ito yung pupuntahan natin oh, Binurong Point. Grabe 'di ba? Yan yung inaano na Malabatanes, yung itsura. Kaya dinadayo siya dito. Yan muna yung pupuntahan natin ngayon. Okay, let's go. Yan mga ano daw, 30 minutes, 20 to 30 minutes ang lalakarin natin. Ito, galing to sa ano, parang sa pools to. Tubig tabang, tapos tubig alat. Wow, ganda ng shot. Oh, di ba? Pinapagod ko yung sarili ko. Pabalikan ko lang din yung camera, di ba? Nagpagawa ng kalsada. Ate, malayo ba? Ano, wala po tayo sa Wala pa lang. Hihingal na ako ah. Hingal na. Pwede naman bumalik. Ito pala si ate yung tour guide namin. Ano pangalan niyo ate? Maricruz po. Yung isa po. Idna. Ayan. Sila yung tour guide namin dito. Ako hinihingal na. Sila mukhang wala lang. Hingal na. Wala lang sa kanila.
Bro, ginagawa mo dyan? Didilig ka? Visit ka? Ay, nagdilig ka dyan? Kasi ilang araw na walang ulan dito eh. Nagdilig muna si Bro JM. Siyempre, kailangan inaalagaan natin yung nature, di ba? Ito na tayo. Malapit na tayo mga kaalabok. Ito na oh. Ayan. Grabe oh. Wow. We may have it all, up the ladder, down the wall, different mysteries, full life mixed with tea. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Left and right we braid, through the ups and downs we sway. It's easy either way. When I'm covered in tears, you scare away them fears. Together we know how to be more than our vows. We are happy most of the time, and we get along better than fine. Left and right we braid, through the ups and downs we sway. It's easy either way. Ate, pwede tayo doon? Dito muna, may one, ayun, meron kasi ano to, 1, 2, 3, kung tawagin, yung point. Baba muna tayong konti dito. Eto oh. Grabe naman. Ganda ng lugar na to oh. Grabe talaga yung mga ano. Ayun na yun, para nag-uusok na yun. Yan daw, pagka sobrang lakas daw ng alon dito, nagbabubbles pa daw talaga yung pinaka ano yan, yung mga tumataas na yan. Ayun, parang pag na ano no. Okay, andito naman tayo sa may tinatawag na point 2. Doon tayo kanina sa kabila eh. Dito naman tayo ngayon para makita nyo din kahit paano masilip. Grabe, parang Batanes, New Zealand din, ganun. Meron pang mga ano dun oh, baka sa kabilang gilid. Ganda oh. Ito yung pinaka dulo ng point 2. Ito yung itsura niya oh. Ganda diba? Yun, may habig siya dun sa point 1 kanina, nakita natin. Tapos ito pala yung sinasabi nilang lagoon. Ayan o, yung iniinuman ng mga baka dun. Ayan yung lagoon dito sa point 3. Tapos ito ngayon parang sobrang may pagka New Zealand, Batanes. Mga baka sila dito. Ang dami. Ang ganda dito. Sobra nakakatawa. Sarapan ng hangin, malakas. Ganda. Yan. So papahinga lang kami ng konti dito. Tapos mamaya aalis na rin kami para lumipat doon nga sa may Parahan Beach Resort. Ayan. Papahinga lang muna kami dito.
Okay, so yun mga kaalabok, paalis na kami dito. Lilipat na tayo dun sa Puraran Beach Resort. At ayun, sobrang ganda dito. Puntahan nyo to pag naggawi kayo dito sa Catanduanes, kasi sobrang mag-enjoy kayo sa sobrang ganda ng lugar na to. At hapon na rin, ayun, dun na kami matutulog sa Puraran Beach. Ganda dito, oh, overlooking, ayan, no? Sa kanan natin, papunta dun sa Puraran Beach kung saan kami matutulog. Ganda, oh. 15 minutes lang naman yung biyahe hanggang dun, mula dun sa Binurong Point. Ganda, oh. Oh, off-road gaming. Ganda, no? Uy, saging, sayang yun, nakatumba na. Ayun! Solid talaga yung view dito. Uy! May hiwagang laagusan itong dinaanan natin. Hindi kami dun sa mismong kalsada, dito kami sa gilid. Coastal road dumaan talaga. Ang tarik. Ay, dahan-dahan lang. Ganda, oh. Grabe yung tarik. Babapaan muna tayo para sure walang semblang. Hey. Hey. Likod lang, preno. Diretso lang, bro. Off-road. Oo. Tukod paa ka lang, baka madali ka. Tinutukod lang namin paa namin, medyo madulas. Oo, madulas yung putik. Malambot eh. Ay, napapanik naman. Grabe, ang hirap. Ang talik din, napapanik. Diyan, Pax, oh. Ayun, oh. Kaya yan, kaya yan, kaya yan, oh. Go, go, go! Go! Adventure pa more! Grabe, daan to. Grabe. Nagyari ng putik-putik. Bato-bato naman ngayon. Grabe naman yun. Akala daw kasi ano na, okay na yung daan na to, buo na. Hindi pa pala. Baka nakita ni ate yung bungad lang, akala tapos na yung kalsada na to. Ay. pero parang eto na, bro. Nakikita na akong beach dito, oh. Eto na nga, Puraran Beach na nga yata ito, nasa harap natin. Ayan, oh. Uy, delikado yung bato. Ay, may slide. Sa pinagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. Ayan. Okay, ngayong araw nga mga kaalabok ay nandito na tayo sa Majestic Puraran Beach Resort. Ayan, so dumating kami dito kagabi ng hapon pa pala, mga 6 siguro. Ayan, so eto nga, ang entrance fee dito ay sa adult
20. Sa child o yung mga bata 10. Yan, pasok tayo dito sa loob at ituturo ko kayo dito para makita nyo kung gaano kaganda yung resort na to. Yung pagpasok pa lang meron na ditong dumadaloy na tubig. Galing siguro to dun sa mga dito, patubig dyan sa gawing taas dyan. Yan tapos grabe, napakaganda dito Ito nga pala yung mga cottage dito. Hindi ko lang alam kung magkano yung cottage ng iba, pero yung sa cottage namin yung room pala 2,000 yun. Pero kasya kami. Kasya dun mga 6, 7, 8 ganyan. Ayun yung pinaka tinulugan namin na kwarto. Ito yung mga motor namin. Yan. Ito yung tindahan dito na pwede nyong bilan ng mga pagkain. Ito yung mga pahingahan dito na pwede kayong tumambay dyan pagka gusto nyong magtambay-tambay, o kaya dito kumain ng mga pagkain nyo, pwede rin. Ayan, diyan kayo order pagka gusto nyo umorder ng mga pagkain. Tapos ito na yung pinaka natin. Ito yung pinaka beach. Grabe tignan nyo naman kung gaano kaganda yung beach na to. Talagang pag napunta ka dito, mamamangha ka sa lugar na to at talagang matutuwa ka kasi wala, parang sobrang nito, nakakatuwa lang. Kita-kita mo dito sa gilid itong mga burol dito na dinaanan namin. Diyan kasi kami dumaan papunta dito sa mismong beach. Ang lalaki ng alon. Tapos may mga corals na din dito. Ayan laki. Tingnan nyo naman yung mga rock formation dito na mistulang islet. Itong mga nandito sa harap grabe yung ganda nito. Tapos mga bulubundukin dito sa gilid. Hindi ko sure kung bulubundukin o bundok na yung mga tawag dyan, or burol. Basta yan yung mga matataas na nasa gilid. Sa katuwa to mga rock formation talaga na to. So medyo may mga dumi-dumi lang dito kasi umulan, tapos malakas yung ulan. Siguro nag high tide din kaya meron mga ganyan. Pero lilinisan naman yan ng mga dito, nagbabantay dyan. Tuwa. Ganda ng lugar na to. So ganyan kalawak yung pinaka beach resort na to. Tapos pwede din kayong dyan, mag-volleyball. May nagba-volleyball dyan kahapon Ito pa yung mga ibang mga room na pwedeng upahan. Hindi ko lang alam kung ano yung malaking na yun sa taas na yan. Parang 3rd floor. Tapos meron ding mga bahay-bahay doon. Ganda dito. Sobrang solid yung lugar na to. Kaya pagka masarap talaga napuntahan nyo to dito. Pag gawin nyo dito sa Catanduanes. Isa to sa magandang mapupuntahan nyo. Ganda. Sobra diba? Nakakamangha yung mga makikita mo dito. Sobrang chill pa. Okay, kalmusal muna kami dito. Kain muna kami dito, guys. Okay, papunta na kami ngayon sa sunod namin destination dito sa Balakay Viewpoint. Ang sabi nila mga 8 minutes nandun na kami. Ang lapit lang, 'di ba? Tapos si Bro Motorista Hub nga pala mga kaalabok. Din 'yan. Mga adventure din 'yan, touring din, tapos mga informative yung mga binablog niya. Kaya pasyalan nyo. Ayan, lalagay ko dyan yung link sa baba para ma-check nyo din, para makita nyo yung mga lugar dito na magaganda dito sa Catanduanes, kasi isa talaga siya sa nagbablog ng mga magagandang spot dito. Kaya supportahan natin siya. Okay, diretso na tayo sa ating destination ngayong araw. Ganda talaga dito.
Ito dapat yung papanig doon sa viewpoint eh. Sarado pala. Sarado yung viewpoint? Bawal muna na. Ah. Okay. So ito sana yung daan papunta doon sa viewpoint na pupuntahan natin. Kaso sarado daw. Pero okay lang yan. Next destination, dito sa di kalayuan, doon sa may viewpoint, ayun parang ayun lang yung viewpoint na dinaanan namin. Ayan yung bulubundukin na to. May mga isla dito na maraming kabahayan. Eto nga yun, parang barangay tong part na to na maraming mga nakatira. May mga nakasabit sila doon na mga abaka na binibilad nila. Eto, ang daming bahay dito sa part na to. Sa mga magtatanong nga pala tungkol dun sa ano dun, yung binayaran namin sa hotel, 2,000 yung binayaran namin dun sa ano pala, kwarto dun sa beach. Kasya na yung 8 nakatao, pero medyo siksika ng konti, pero kasya kaya naman. So mura pa rin kung maghahati-hati kayo. Tsaka ang ganda naman kasi nung ano dun, nung spot dun. Dito naman sa ano, mismong mga parang mga kabahayan, may katapat na beach ayun, oh. May katapat dun na pwedeng tawiran. Ano din siya, parang kulay skin tone din yung ano, yung pinakabuhangin niya. At sabi nung isang napagtanungan kong lokal, pwede rin daw tumawid dun. May mga tulugan din yata doon, mga kwarto. Pwede din dun pagka gusto nyo din tingnan yun. Pero kami hindi na namin madadaanan yun ngayon, kasi doon nga kami tumuloy sa Pararan Beach. Waterfalls, ganda. Okay, so huminto lang muna kami dito saglit sa isang bahay ng subscriber. Nag-ayang kumain dito. So dito na kami manananghalian ngayon, total lunch time na din. Yan. So pasok muna tayo sa loob. Lempo. Hindi ko ito maubos. Bukati tayo. Mabuhay, Barangay San Pedro. Ayan, okay. So dito yung papunta dun sa falls, pero sobrang lapit lang. Trail. You know? Woo! Bro, linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig, oh. Grabe. Ayun po, sobrang linaw ng tubig dito. Ayun pa sa kabila. Ang ganda dito. Napakaganda dito, sobra. Kaya lang bangin tong nasa gilid natin dyan, oh. Katakot dyan, sobrang taas. Okay, papakita ko na sa inyo mga kaalabok. After ng mga 5 minutes lang pala, andito na eh. Ito na yung falls, so grabe. Yan, no. Doon ang gagaling sa falls na yon, no. Nasa taas. Grabe yung ganda. Sobra. Ang taas, ang lakas nung ano, bagsak ng tubig. Whew. Ganda naman ito. Grabe. Solid. Ganda.
Napakaganda ng ano na to. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you wanna glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Isa na namang napakagandang kalikasan ang aming nasaksihan dito sa isla ng Catanduanes. Napakagandang falls sa loob ng napakagandang natural na kalikasan. May mga puno at halaman at malalaking bato sa paligid. Samahan mo pa ng malinaw at malinis na tubig. You were some of the best of things to find. Picture vibes! Nakakanis naman itong bomba-bomba o yan o, moso. Balaw na kami dito. Pajim! Ibang bomba yung alam ko. Ibang bomba? Anong bomba? Ah, sa bombero. Ano? Bomba. Balaw muna kami dito. Bago kami dumiretso sa dakong paroroonan. Nailang pa ako dito. Yan ang purpose niyan. Pwede natin gamitin to. Kung meron kayong immortal moto bag, yan. Para yung mga basa-basa natin, naka-plastic, pwede nating iipit dito. Oh. Tapos hindi na rin nga pala ako nagdala ng top box. Para light lang yung ano natin. Ito oh. Yan. Nilagay ko dito oh. Yan, nakikita nyo ba to? Yung pinaka top box wala. Pero itong immortal top box bag, eh ito yung nilagay ko dito. Sinabit ko dito yung mga strap niya. Magkabilaan yan. Ito pa yung isa dito. Ayan oh, 'di ba? So hindi na ako nagdala ng box. Ito na lang, immortal top box bag. Para light lang yung ano natin, mga bit-bitin, 'di ba? Kasi yung nilalagay ko lang dito yung ano, madumi na mga damit. Hinihiwalay ko dun sa mga malilinis pa para hindi siya umawa ng amoy. Eh pwede niyo gawin yan sa ano niyo, sa bag niyo pag bumili kayo ng immortal moto bag, top box bag. Ayan.
Okay guys, andito kami ngayon sa isang point na pinuntahan namin ngayon. Dahil yung kanina na viewpoint hindi namin napuntahan dahil nga sarado. So ito yung pinuntahan namin ngayon. Ito daw yung Bantayaw Point. So lalakarin namin. Inabutan din kami ng mga ulan-ulan. Kaya basta itong dinadaanan namin ngayon. Pwede naman sana itong motorin daw. Ang problema nabasa, madulas, kaya delikado yung motor ngayon. So nag-ano kami na maglakad na lang. Madulas eh. Oh, ayan na, lapit na. Sige, punti ka na. Domino effect tayong tatlo. Lalay ako ng konti sa inyo. Yun naman kasi yung daan namin. Okay, so ito na, malapit na kami mga kaalabok. Bale, ilang minuto lang lakarin. Wala pa din yata itong 5 minutes or 5 minutes ganun. Pero ito na, malapit na kami. Tapos baba ka lang ng konti yung mga dadaanan na yun. Tapos patag na. Ayun, wala na. Okay na, smooth na yung daan papunta dito. Ito na. Yan. Dito lang. Grabe. Ito na oh. Ayun. Malabatanes tsaka ano to, New Zealand na naman itsura. Ito lugar dito. Ganda oh. Grabe. Galing mong umarte ah. Ito naman si Ahas. Ganda oh. May mga rock formation din dito sa gilid. Ayun. Tapos meron doon parang isang isla. Mapupunta lang kayo dito. Tapos maliliit na mga bato-batong kalat-kalat na naman doon na parang isla din. Ganda oh. Ganda. Okay. So yun, tapos na kami dito sa viewpoint. Pababa na kami ngayon, nagpahinga lang din kami dito. At hapon na rin mga kaalabok. Ang mangyayari ngayon hahanap na kami nito ng tutulugan para bukas panibagong lakad na lang. Ganda oh. Yung dinaanan namin kanina papasok, napakaganda, mukhang Batanes na mukhang New Zealand din, katulad nung Binurong Point. Ang ganda oh. Ganda. Tataas din ng mga puno dito. Yung dinaanan namin papasok. So ito, palabas na kami. Sa oras na to, akala ko natanggal lang sa pagkakakawit yung spring ng center stand ko. Pero nagulat na lang ako kasi naputol na pala yung pinaka-spring nito. Ay, nawala yung spring? Nalaglag yung spring? At dahil putol na nga ang spring ng aking center stand dahil sa kalawang kababaha sa Hagonoy, nilagyan na lang namin ito ng cable tie para makarating lang kami sa shop na pwede naming mabila ng gamit. Wala taga Hagonoy tayo Okay, andito kami sa pagawaan ngayon. Pinapaayos ko lang yung spring. Naputol yung spring nito kanina. Tapos ito si Bro Motorista Hub. Paalis na din bro. Maraming salamat sa sana mag-subscribe sa channel ko. Oo, puntahan nyo. Kasi siya yung nagta-travel dito sa Catanduanes para mas makita nyo yung maraming mga tourist spot dito na hindi pa namin napuntahan. Pero okay bro, mapapanood nyo na po. Thank you. Oh bro. Ingat bro, ingat. Salamat Subscribe. Okay, tas sunod ulit.
Kinabukasan, Choco 3-in-1 cappuccino. Choco na lang. Wow. Okay. Good morning mga kaalbok sa pagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. Yan. Last day namin dito ngayon sa Catanduanes. At nandito kami sa hotel dito sa Emirates Inn Hotel. Dito nga kami na tuloy kagabi ng pagtulog dahil hapon na tsaka padilim na nung natapos kami dun sa viewpoint kahapon. Pero ngayon, may pupuntahan ulit kami na viewpoint. Tapos isang Blue Lagoon, sabi ni Bro JM. Ayan, so ngayong araw tatapusin namin na ikutin itong Catanduanes. At pagkatapos nun, uwi na ulit tayo dun sa Bulacan. Pero si Quiz VP, sa Albay ata magkikita kami. Ayan, kaya pauwi, magkikita-kita pa rin kami. So ibig sabihin, nakompleto pa rin yung Hampas Loopers. Okay? So yun, yung lakad natin ngayon. Pero kape-kape muna ako dito. Tapos paalis na rin kami. Okay? Ganda talaga ng mga bulubundukin, no? Ganda talaga dito, simpleng pamumuhay lang. Grabe. Parang gusto ko tuloy tumira dito. Kung meron lang perang pambili ng lupa tsaka pampagawa ng bahay. Grabe. Basa-basa na naman yung mga ibang daan dito. Ayan, katulad dito, mukhang umulan din dito. Kaya mga basa-basa itong kalsada nila. Kaya pag babiyahe kayo, dapat okay yung mga gulong nyo, ha. Itong gamit namin, Shipa tire to. So 1970 pa to nag-aano sa market sa bansang Taiwan. Made in Vietnam siya, pero Taiwan technology. So may sasuggest ko na isa to sa magandang gulong na nagamit namin mga kaalabok. Hindi dahil sa endorser kami nung gulong na to. Sa totoo lang, ha, honest review lang. Kaya kung gusto nyo namang masubukan, kung di kayo naniniwala, subukan nyo. Itong sa akin wala pang ano to, wala pang 2K, kulang 2K, pero meron na akong pares na gulong ng Shipa na eto, gamit na gamit at ano, kumbaga komportable kung gamitin yung gulong na to. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo yung gulong na to. Mura na, pero ilalaban kayo sa mga kalsada o daan-daan na katulad nito na kahit basa, makapit pa rin. Pero yun nga lang, katulad sinasabi namin, kahit na makapit yung gulong mo, mag-ingat ka pa rin sa mga lumot, sa mga buhangin. Katulad dito, maganda yung kalsada dito. Ang ano lang maraming mga dadaanan dito na mabuhangin. Tapos may mga lumot-lumot na ganyang itim, ayan, no, yung mga natuyo. Pero pag nabasa ulit yan, green na ulit yan, tapos madulas. Kaya syempre, ingat pa rin. Pero imbes pa rin kayo sa quality na gulong, katulad nitong Shipa tire, para at least mas ilalaban kayo pagka nasa gantong mga kalsada kayo. Ganda talaga ng Catanduanes, oh. Mga bukirin, dagat, batis o ilog, itataas ang mga burol, bundok. Makikita nyo dito. Kaya mag-i-enjoy kayo dito. Okay, so enjoy natin yung huling araw natin dito mga kaalabok sa Catanduanes. Let's go! Woo! You were the top that eclipsed the room. Good morning mga kuya. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us.
Ito na pala tayo sa ano, seaside. Ayan Bagamanok. Parang nakita ko na to sa ano, Bagamanok. Dagat din Yun, Bagamanok, tapos may manok. So may idea na ako dito ba. Tanong natin kay tatay para sure. Tay, pwede ba magtanong, Tay? Tay, bakit po ito tinawag na Bagamanok? Hindi ko alam ang iba yun Hindi nyo din po alam kung bakit tinawag na Bagamanok. Pero parang may relate po sa manok, no? Kasi may nakalagay na manok doon sa ano Sabi nila parang manok daw kasi. Alin po? Itong... Hindi naman talaga tunay na manok yan. Parang pato ba yung paa? Alin po? Yung pinakalogo nito, Bagamanok. Logo nito po? Saan po siya kinuha yung logo? Diyan sa municipal, meron yan dyan. Meron po doon. Sige po. Lambat po Iyan po yung nyo, panghuli ng mga isda dito. Ginagawa nyo. Ito kasi yung pangalan ng Bagamanok. Tapos may manok. Pero ang sabi sa logo, kinuha paa ng pato. Ano kaya talaga yung nito? Sige, tanong pa tayo sa iba para malaman natin. Eto, baka si Lolo, si tatay. Tay, pwede magtanong, bakit pangalan ito Bagamanok? Ha? Bakit Bagamanok pangalan? Hindi ko alam. Ay, di nyo rin pa. Dito sa Banwa. Sige pa. Salamat. Sa hindi kalayuan, ito naman ang sunod naming nakita. Dito muna tayo sa Bakak. Ayan Ano to? Pinadidilig ako pinag-uusapan tungkol dito yung na yan. Ito kasi sa dagat, makikita nyo yan dun. Ayun mamaya, lalapitan namin. Puntahan namin. Pero sila sinasabi dito ang pagkakaalam ko ito yun yung pag hinawakan mo, kung hindi ka daw magkaanak, hawakan mo daw yun o haplusin, at pwede ka daw humiling na magkaanak at magkakaanak ka daw. Yun ang paniniwala nila dito sa bato na to na nakatayo dun sa may dagat. Andun yun, makikita nyo mamaya pagpunta natin dun. Teka, tingnan ko muna to si ate. Mukhang si ate yung forever ko. Si ate na mamaya. Hello ate. Yun galing ni ate banking si ate po. Banking. Ayan banking. Panis kayo kay ate. Ate. Mukhang suplada si ate. Tara dito na tayo. Diretso na tayo, baka masampal pa ako dyan Ito na yata. Dito na yata makikita. Tama ba? Mapapasok dito or what? Yan Picnic goers, 5 per head. Ganda ng ang cute ng mga bahay nila mga kubo-kubo. Ayan, kubo. Doon, kubo din. Kubo Probinsya, gatong pa rin, di ba? Ay, saya ng buhay nila dito. Kaya pala, Happy Island kung tawagin. Masaya silang namumuhay dito na kahit simple lang yung pamumuhay nila. Masaya yung mga tao, di ba? Tara, dito tayo. Counterflow dito. Balik tayo. Bilad ng palay. Morning po. Yan, mga hinabing abaka.
ano po yung buto, yung purakog ng muda. Diretso po. Ayun. Diretso pala tayo. Buto yung tawag. Morning po. Eto. Okay, so yun. Ito yung tinatawag na ano nga, yung buto. So sabi nila pinupuntahan daw yan na pabangka, tapos sinahawakan nung mga turista na pumupunta dito. At yun nga, nagdarasal yung iba dito daw na para magkaanak yung mga hindi magkaanak. Pinupuntahan nila yan. Ayan. So kami, hindi na kami magpupunta doon at magpapahinga lang kami dito. Pero ayun, nakita naman na namin siya. Okay naman, pahinga lang kami dito. Nag-ano ng ano ng lambat. Sa kasamaang palad, habang nandirito kami at nagpapahinga at habang nagpapalipad ng drone si MotoGP, sabay namang naisip ko na mag-edit-edit ng mga vlog dito sa cellphone ko. Pero may nakalimutan pala ako. Nakalimutan ko palang patayin ang switch ng motor ko. Kaya ngayon nag-discharge ang battery ng motor ko at ito ang nangyari. Ayaw umandar ng motor ko kaya nagpatulak na lang ako kay MotoGP. Hay nako. Lasadik! Wala eh. Hindi ko alam bro, pinalitan ko ng stator nito tsaka battery. Anong? Wala eh, wala lumilitaw na kuryente. Gusto ko sa patos, masakit sa paa. Sige bro. At nagpatuloy nga kami sa pagtutulak ng pagkalayo-layo at pagkatarik-tarik dahil patarik talaga itong inaakyat namin dahil bundok ito. Dahil nga sa sobrang tarik at sobrang hirap magtulak, nagkapagura na at nagkauhawan na at meron na rin pinulikat at nahirapang huminga dahil sa pagtutulak ng aking motor. Grabe. Bago mawala ng hininga sa tarik. Ang tarik ko. Pababa pa yan, palusong pa yan. Hanggang dito. Diyan, paks na tuloy nagtutulak. Hanggang naisipan na namin na i-check ang mga dapat i-check sa motor at subukang gumamit ng ibang baterya. At sa wakas, umandar na nga dahil akala namin ay talagang magtutulak pa kami ng pagkatagal-tagal sa bundok na ito. Pero kung nagtulak pa kami, ewan lang namin kung anong oras kami makakauwi o makakarating sa tutuluyan namin nito. Kasi talagang napakatarik at malayo-layo pa ang aming babiyahihin. Mabuti na lang at mapalad pa rin tayo dahil na-discharge lang talaga ang baterya. Well, ganun talaga. Merong mga nangyayari na hindi natin inaasahan kahit nag-prepare naman. Kaya ngayon, tuloy na ang aming biyahe. Woo! Tuloy ang buhay! Grabe, ganda dito! Tuktok na tayo ng bundok. Kita na natin lahat. Grabe, ganda na naman dito. Ay! Ay! Ay, grabe oh.
Ganda dito. baby. Visit to Buckingham yan. Walang katapusan. Putek, putek, putek. Okay, may kinukwento dito si nanay. Meron kasi dong ano eh, beach island. Parang ano yan po. Ano po yung meron? Ano pa meron doon? White sand po, parang Boracay. In the same time, maganda yung rock formation niya dyan. Opo. Okay. And then po, kung gusto pong makarating doon sa malaking bato sa gitna ng dagat, pwede rin doon pumunta 1 hour ng motorboat. Pero anong buwan po yung sabi niyo na pwede doon? March or April po. Para hindi po malakas yung alon. Malakas ang alon. Oh. Isang oras lang po yan. Opo. Tapos Pag pupunta po sila doon, magkano yung sakay sa bangka? Depende naman po. Mura lang naman ang rent doon. Nasa May magkano po? bangka pati kami. Nasa magkano po? Siguro mga kulang-kulang hindi mo mag 2,000, mga ganyan something. Mga 1,500 siguro. Kasi yung Ilan po gasolina, kasya? Mga 10. Okay pa. Thank you po. Dalawang bangka, mga ganyan. Sige Tapos pa. pwede kayong maligo doon. Pwede kayong bumamag doon. Kasi iaangkla lang doon yung ng motorboat. Tapos pwede na kayong maligo. Tapos may salbabida. May mga corals din po doon na May ano? mga corals doon. May mga snake po dyan sa dagat. Isda. Isda mayroon. Kasi Mababaw lang po makikita sila doon. Mababaw po yan. May nag-high tide dyan, saka naglo-low tide. Parang ganon. Basta pupunta po kayo doon ng mga April or March or April. Pag summertime. Saka dito po sir, pwede kayo dyan. Itutur ko kayo dyan. Okay po. Yung kapatid ko, nasamahan kayo dyan. Thank you po. Yun guys, andito kami ngayon sa La Presa campsite. Dito kami kakain ngayon ng tanghalian. Maturin Beach pala yung tawag doon mga kalabok. Tapos itong La Presa campsite, pwede nga campsite yung lugar na to. So ito daw, kila ate yan, pwede kayong mag-camp dyan. Pero pagka gusto nyo daw dun sa mga ganun, medyo malayo na yan, pwede naman daw siya magpaalam kasi kaibigan naman pala ni ate yung mga may-ari nito. Pero dito naman okay na din, goods na din. Ganda na rin mag-camp dito. Ang lawak pa. Pero pa silang duyan dito. Ang lawak. Ganda. Pwede dyan. Tapos ang ganda ng mga tanawin dito kasi nga dagat na to. Okay din dito. Maganda din dito. Kaya pag pumunta din kayo dito sa Catanduanes, pwede nyo din itong isa sa pasyalan nyo. Nardong putik. Tinido mo yung mga mo. Okay. Paalis na kami dito sa La Presa campsite at papunta na tayo doon sa sunod na destination. So sa Pandan pala to mga kalabok, yung location na to. Banking pa rin. Grabe talaga yung gulong natin. Kapit na kapit oh. Higang higa na oh. Sarap nan. Grabe, sarap higa. Hindi nakakatakot. May dahon-dahon. Orbada oh. Grabe, ganda na naman dito oh. Sa punto na to, wala na akong ibang maging bukang bibig kundi puro ganda. Dahil sadyang napakaganda ng mga nadadaanan naming spot habang binabaybay namin ang lugar na ito papunta doon sa Rolling Hills at sa hinahanap namin na lagoon. Ganda na naman ng view dito. Dito kami dinala ng mapa habang hinahanap namin ang Rolling Hills at ang Blue Lagoon. Grabe. Overlooking ang ibang part. Yan oh.
Hello! Patuwa yung mga bata. Viewpoint ata una bago yung lagoon. Sinundan nga lang namin yung mapa kung saan kami dinadala nito. Dahil sa totoo lang, hindi rin namin alam kung saan ang aming pupuntahan. Dahil wala na rin si Motorista Hub na kasamahan namin na taga rito. Ganda. Ang ganda. Okay, hinahanap namin yung rolling hills. Pero napunta kami dito sa may gilid ng dagat. Ang ganda din dito oh. Wala pang bayad. Oh, diba? White sand din. Tapos meron dong island. Ang ganda din dito. Wala na kaming nasabi kundi ang ganda ng Catanduanes. Ang ganda kasi talaga. Grabe yan. Okay, so hindi namin makita yung rolling hills. Cagnipa Rolling Hills yata ang tawag nila. Hindi ako nagkakamali. Ang plano ngayon, didiretso na lang kami doon sa Blue Lagoon. Total, nakita naman na natin yung ibang mga hills dito, viewpoint, 'di ba? Ngayon, didiretso na kami doon sa Blue Lagoon. Okay, papunta na tayo doon sa Blue Lagoon at sa Rolling Hills. Matadaanan pala namin yan. Kanina yung naanuhan namin dagat, malapit na pala doon. Buti nagtanong-tanong kami dito sa mga lokal dito kung saan yung papunta doon sa Rolling Hills tsaka sa Blue Lagoon. Minutes na lakaran. Bro, pwede na dyan. Oh, sa Kalabaw to eh. Lagoon na to eh. Brown Lagoon. Habang naglalakad kami papunta doon sa Blue Lagoon, ay sadyang napakaganda na naman ang aming mga natatanaw sa aming mga nadadaanan. Medyo maputik na rin ang iba naming dinaraanan dahil ang parting ito pala ay daluyan ng tubig sa tuwing umuulan. Grabe, bakit mukhang Batanes talaga tong parte ng ano bro? Catanduanes no? Solid. Grabe yun no. Tingnan yung paikot beach sa mga gilid dun. Tapos meron siyang karami isang malaking island. Ayun no. Ano kaya island na yun? Okay guys, grabe. Sobrang ganda dito. Papalik na kami dito sa may Rolling Hills dito daw sa kabila nito. Pero tingnan nyo naman yung view dyan. Meron mga beach din dito sa gilid na to oh. Sobrang virgin nung ano na to, beach na to oh. Walang ka resort, talagang natural lang. Tapos may ilang bangka lang dito sa gilid. Tapos may namamangka doon. Tapos eto oh, yung gilid nung kabila na to. Tapos dito makikita mo naman tong napakaraming mga bulubundukin doon sa pinanggalingan namin doon. Ayun yung kabila. Ito kami nanggaling eh. Tapos beach pa rin dito. Ayun oh. Dito yata kami lumitaw kanina nung lumagpas kami sa beach na to. Ayan, napakaganda rin. 'Di ba? Grabe, mukha talaga siyang ano, Batanes yung itsura talaga niya. Tsaka ano, New Zealand. Ang ganda nung rock formation dun ah. Tapos meron silang mga ano dito, cottage. Okay. Pero ito na yung ano, Rolling Hills. Ito na mismo. Yung kabilang to. Ay, pababa na to. Yan, ito pala yung tour guide namin, si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Jomari. Ayan, si Kuya Jomari. Pagka pupunta kayo dito, pwede nyo siyang hanapin. May tindahan dun sa may hihintuan dun bago dumating yung Mauraw Beach na yun. Ayan, pagtanong nyo yung kila Kuya. Doon kami, sa kanila kami nagparada ng motor, tapos sa kanya kami nagpa-tour guide.
Eto, so bahagi ito ng Rolling Hills. Yan, Rolling Hills na pala tong inakyat namin. Tsaka yun, sa may mga kalabaw dun. Okay, balik tayo dito sa ano na to. Kitang kita dito yung ano, tawag daw pala sa isla na yun, Parumpong Island. Sakop din siya ng Catanduanes. Tapos may mga nakatira din dun sa isla na yun sa Parumpong. Hindi ko lang alam kung ano yung mga meron pa dun sa Parumpong, diba? So sana soon makita din natin at mapuntahan yung Parumpong Island na yun. Yun oh. Tuwad-tuwadan, Blue Lagoon. Tara, tubaan na tayo doon. Tingnan natin itong lagoon. Palusong ano dito eh, daan eh. Pagpunta nyo dito ay magdoble ingat kayo kasi sobrang tarik nitong pababa. Wala na rin kayong masyadong mahahawakan kung kayo ay bababa upang makita itong Blue Lagoon. Dalawa. Hoy! Hoy! Ayun oh, grabe. Yeah. Ay, grabe oh. Asul-asul nga yung tubig. Ayun oh. Grabe. Linaw. Oo nga oh. Yung may guhit-guhit na. Ganda. Mga isda, ayan oh. Sa harap natin, nakikilangoy sila. Grabe yung kulay. Ay, may isda. Ang dami isda oh, grabe. Oo nga. Woo! Ano doon? Wala, sarado no. Grabe. Apakalinaw ng tubig. Woo! Woo! Sulit ang huling araw. Sa magandang lugar na naman na napuntahan namin mga kaalabok. Grabe, ang ganda oh. Solid no. Tapos ito yung dagat dito sa kabila. Ayan. Tumatagas yung ano dito. Galing dito sa dagat. Ano to? Mga nagtatalunan. Ayan o. Ano yun? Nagtatalunan sila. Uy, saan kayo pupunta? Ayan o. Ano yung mga yan? Para silang mga ahas. Yan naman yung mga rock formation dito. Grabe. Tunay nga na napakaganda ng Catanduanes at hindi namin yan maikakaila dahil sa aming mga nasaksihan. Mula nung unang araw sa Binurong Point, maging ang Puraran Beach at ang Hinulugan Falls hanggang sa mga kalapit nitong mga viewpoint. At hanggang dito sa Blue Lagoon, tunay namang nakamamangha ang aming mga nakita dito sa isla ng Catanduanes. Kahit na ang lugar na ito ay tamain ng bagyo, nananatili pa rin ang natural na kagandahan nito. Masasabi ko na isa ang Catanduanes sa napakagandang lugar dito sa parte ng Luzon.
na kaming maligo mga kaalabok. Yan. Sobrang ganda dito sa Catanduanes. Sobrang na-enjoy namin nitong last day namin dito kasi napakaganda nitong tuwad-tuwadan lagoon na to. Grabe, blue na blue yung tubig niya. Tapos ito palang beach na nakikita namin dito kung saan kami dumiretso kanina nung hindi pa namin nakikita tong lagoon na to tsaka itong rolling hills na to. Mauro Beach pala yung ito, yun oh. So pwedeng pasukin ng motor, yan ang isang maganda na pwedeng puntahan, pwedeng paliguan. Doon yan sa kila kuya, doon sa tour guide namin. Ayan, may kasama kami tour guide. Yung napagtanungan din namin kanina, siya din ang nag-tour guide sa amin dito. Yan, ang ganda. Sobra, napakaganda. Di ba nakita nyo naman yung hills na to? Oh, ang ganda ng lugar na to. Bulubundukin, mga puno. Tapos ayun pa yung mga beach dito sa kabilang gilid. Pwede din yan. Hindi ko lang alam kung may daan yan pababa doon, pero may nakita akong bangka doon. Ayan, mga walang pangalan daw yung mga beach dito na iba, pero napakaganda. Grabe. Okay, so yun, dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin mga kaalabok. At sana nag-enjoy kayo dito sa biyahe namin dito sa Catanduanes. Napakaganda ng Catanduanes, mapabundok, mapa-beach, mapa-falls. Napakaganda. Marami kayong pwedeng puntahan dito, marami kayong pwedeng pasyalan, pati mga viewpoint. Yun, kaya isa to sa planuhin nyo na mapuntahan kasi sobrang ganda nitong Catanduanes. Yan. So hanggang dito na lang mga kaalabok, at mag-ingat kayo palagi. Kita-kita tayo sa mga susunod nating adventure. Hindi natin sure kung madadalas o magiging madalang yung vlog natin, pero tingnan natin kung ano yung mga pwede nating ma-vlog para at least update pa rin kayo. Pero kung gusto nyo nga akong mapanood madalas sa Facebook ako, sa Facebook page. Ayan, nakalagay naman yung link natin dyan sa baba sa description. Puntahan nyo na lang. Okay, paalam, ingat kayo palagi. Grabe, ganda. Bakit naman? Nagkataon lang naman ah. Parang may sumat pa ngayon ah. Oo ah. Walang. Ay, ikaw naman bro, JM. Bro, Gusto kong i-congratulate ang Ampas Loopers sa na-accomplish, na-achieve ng Ampas Loopers. Bilang Ampas Looper din ako, eh kahit di ako nakasama, eh pamira, eh talagang sanib. Basta, mga loopers talaga ito eh. Nakaka-proud talaga sila kahit wala ako. Eh, nainggit ako sa mga pictures na pinupost nila. Pero proud pa rin ako. Kaya ngayon, hindi man ako nakasama dun sa loop, pero sa ending, andito kasi. Diba? H! Paano ba? Yes! Ay, ito pala, H lang tawag. So, ayan, gusto ko na magpasalamat sa inyo lahat sa pagsubaybay ng buong series na ito ng biyahe. At ako'y natutuwa kasi sa pinakahuling episode ng series na ito ng biyahe ay kasama ko na ang aking mga brothers, ang HL. At syempre, panoorin nyo kay MotoGP sa kanyang vlog. Merong mga announcement doon, konting mga plano. At promise, sasama na ako. Diba? Yes! Ano sabi mo, hindi kayo nakapag-aywa? Oo. Alam mo yung gusto kong mag-ganon kaso wala. Trademark kasi na yung Janbox yun na yung Ampas Loopers! Aywa, di ba? Eh wala ako. Sabi ko dapat ginawa nyo lang na ano? Ampas, paano kayo tatlo, apat lang ako. Ay, apat lang tayo. Ampas Loopers! Ay lang. Ganun. Pag ganito, pag wala. Pag-akulang. Sige. Ampas Loopers! Ay! Tayak kita! O sige, tatapusin ko na. Kami dito ay mag-enjoy lang muna, magpapahangin at bukas ipag-uwiin na kami sa mga kanya-kanya bahay. Maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Siyempre, sa suporta sa HL. Okay. Good night na. Babay na. Mag-iinom pa kami. Hindi, joke lang. Natubig lang. Babay na nga, babay na. Bye-bye! Aywa! Ampas Loopers! Aywa! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to
to a place where we don't know.